Good evening, everyone. It is a privilege for me to share this topic in this blessed Sabbath evening. By the way, my name is Hanime Emros, and tonight we will explore this topic entitled Liberty of Conscience Threatened as we turn to chapter 35 of the Great Controversy. So let us open our hearts and minds na imbitahan po ang paksa na ito na may kinalaman sa ngayon at sa darating po na panahon. Before that, let's read Galatians 5 verse 1. It says, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Sabi po ng Diyos, dapat po tayong tumiwalag sa pagkakagapos po sa kaaway. Nagpakamatay po si Jesus sa krus para po sa atin at para hindi po tayo magkakagapos o makawala po tayo sa pagkakagapos po sa kaaway. So, sa kabanata pong ito ay nagpapahayag ng mga pangamba po ng mga protestante na kung saan sila po ay nanganganib na mawala po ang kanilang ipinaglalaban na pagkakakilanlan o kanilang mga layunin sa mamagitan ng pagkakaisa sa mismo ng sistema ng Katolisismo. Di ba nga po, ang mga protestante po ay tumiwalag sa sistema at paniniwala, prinsipyo ng Katolisismo. Ngunit sa kabanatang pong ito, atin pong pag-uusapan ang unti-unti po nilang pagbalik po sa Katoliko o sa paniniwala po ng araw ng linggo. Para po mas mapadali at lubusan ko po at natin pong maintindihan ang kabanatang ito, ay akin pong ikinuha ang mga elemento o sentro na pinag-uusapan po sa loob ng buong chapter na ito. Elements of this chapter. Ang una po ay united in Sunday sacredness. Magkita po ito sa Great Controversy 579, paragraph 2, na nagsasabi, Protestants are blind to their own spiritual shortcomings, making the same claim of divine authority for Sunday, keeping Catholicism without spiritual evidence. They pay homage to the Roman Catholic Church by accepting false Sabbath. Kung ang mga protestante po pala ay hindi pa, noong mga araw na iyon, ay hindi pa sila ganap na nakakalaya mula sa tradisyon at doktrina ng Katolisismo. Dahil patuloy pa rin po silang nag-o-observe, patuloy pa rin po silang nagngingilin ng false Sabbath, na kahit Sabbath na ito po ay, ano po ba yung araw na false Sabbath na ito? Ito po ay araw ng linggo. Kahit na wala na silang suportang mababasa sa Biblia dito. Kahit wala na sa kanila yung paggabay po ng banal na espiritu. Protestants side with Catholics by saying, they have changed or they are not as they were in the past. No ba? Sabi pa ng mga protestante, laban sa panig po. Kasi nasa panig na sila ng Katoliko. Oy, nagbago na sila. Hindi na sila kagaya ng dati. At ito po ay isa sa mga halimbawa po ng liberty of conscience ay natitreten po. Susunod ay Protestantism greatly degenerated. Nauumuunti na sila. Protestants make apologies for their former bigotries against Catholicism. Dahil nga po, nagsikap po si Satanas na masira ang mga alagad ng Diyos. Maraming mga kalamidad o yung mga pagsubok na isinagawa ni Satanas para ipangilin nila ang false Sabbath na iyon, na araw ng linggo. At ang dahilan na ang iilan sa mga protestante po ay dahan-dahan po ay nadala po sa sistema po ng Katolisismo. Dahil po sila ay nabitag sa mga pakana ni Satanas, sila pa ay humingi ng paumanhin sa lahat po ng pagtataksil na isinulong nila laban sa Roma, sa Katolisismo. They believe good of all evil and evil of all good. And they see little danger from the Catholic Church growing in power and influence. So, Isaiah 5:20 verse 21. At tuluyan na nga pong nabitag sila sa kaaway. At naging, ito na po ang pananaw nila sa kabutihan. Ito po ay naging evil at mas nakita pa po nila na mas makapangyarihan at mas maimpluwensya ang simbahang Katoliko. Next, the papacy in Bible prophecy. Ano po ba yung papel po? Ano po ba yung papa? Yung sa propesiya po ng Biblia. So, 2 Thessalonians 2, 3-4, nagsasabi, the man of sin assumes an outward holiness,
but inwardly contains venom of the serpent and exalts himself above God. Sila po yung mga tao na iniisip nila mas banal pa sila sa Diyos, na mas mataas pa sila kaysa sa Diyos. Ito po yung inaakala po ng papasiya po sa kanilang pong sarili. No? A leopard-like beast emerged out of the sea, and she never changes, shrewd and cunning. Worshipped the dragon, spoke things and blasphemies, made war with the saints, no? Away sila, ano sila sa mga banal. All that dwell and the earth worship him, whose names were not written in the book of life. Panlinlang, magaling po sila at magmanipula sa mga mapukunwari po sila. Ito ba isang babala na darating po ang panahon kung saan ang karamihan ng mga tao ay madadalantay na sumamba sa otoridad ng papasiya sa halip na maging tapat sa Diyos. Ayun. Susunod naman po na element is the United States in Bible prophecy. Ayun. Ang United States in Bible prophecy, a beast with lamb-like horns. Sa Revelations 13 po natin mababasa yan. Protestants will open the door for the papacy. Yan, Protestante mismo ang nagbukas para sa Roma. At to regain supremacy by using the government of the United States to enforce Sunday observance through the courts. Ang mga Protestante po ay nagtaksil po sa sarili nilang theological foundations, sa sarili po nilang prinsipyo. At ito naman po ay nagbigay daan sa papasiya na mas pagtibayin pa ang pagtatag ng kanilang otoridad. Susunod naman po, the future Sunday law enforcement. All persons are commanded to refrain from common labor on Sunday. The Catholic Church leader used lies and superstitions to coerce people into obedience. Darating po ang panahon na ang implikasyon pong ito at ang simbang katoliko ay gagamit ng sapilitan na ipangilin at ipataw ang kanilang mga doktrina tulad ng kabalalan ng linggo sa pamamagitan ng puwersa ng batas. History repeat itself, ika nga, na sana po kapag dumating po ang panahong ito, ay hindi po tayo matisod sa patibong po na inihanda ng kaaway sa atin. Next is false piety. Ano po ba tong false piety? Yung mga inaakala nilang tama, mga prinsipyo. So, papist places crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Everywhere is seen the sign of cross. Everywhere it is outwardly honored and exalted, but the teaching of Christ are buried beneath a mass of senseless tradition. Great Controversy, page 568, paragraph 2. Ang kanila pong paniniwala ay mas naging labis pa, na nakatuon po sila sa panlabas ng mga simbolo at mga ritual, mga paniniwala na maaring ito po ay makakahantong na malinlang po ang kanilang pangunawa at isang pagkakawalang bahala sa tunay na mga aral at mensahe ni Jesus Christ po sa atin. They encourage the image and fear of an angry God in people's heart. Ito po ay hindi po kinawiwilihan ng Diyos at maaaring maging dahilan para po malaglag po ang tao. 2 Timothy 3 verse 1 to 6. Fraud and forgery. Bakit nga po may fraud and forgery dito? Ang Roma po ay nagsagawa din sila ng panluloko at paglingling lang at paggagaya din po. Rome, unable to refute scripture regarding the Sabbath, created fake documents saying they were from God, commanding Sunday worship and threatening punishment. Gumawa pala ang Roma po ng isang peking dokumento na sinasabi na galing daw ito sa Diyos. Kahit na nagsasabi na kailangan na sambahin nila ang araw, na kinakailangan na sila po'y sumamba po sa araw ng linggo at kapag hindi po sumunod ay mayroon pong mga parusa na pinapataw po. Pero dahil po doon sa ipinalabas po nila yung peking
fake documents na ito, ay may mga protestante pa rin na hindi naniniwala sa fake documents na ipinaalam nga nila. At nagtrabaho pa rin sa araw ng linggo. Ay talaga naman pong sinakyan din ng kaaway. Sapagkat ang protestante pong ito, yung mga tao na hindi po sila sumunod sa kautusan. At patuloy pa rin po silang naniwala po sa kanilang prinsipyo dahil hindi naman po lahat ng protestante ay nadala nung araw pong iyon. Ay sila po ay natamaan po ng kidlat. Kaya marami pa rin talagang natiso ng mga panahon yaon dahil pinang-aakala talaga nila na ang Sabat po ay araw ng linggo. The people were forbidden to labor from 3 o'clock on Saturday afternoon till sunrise on Monday. So, Great Controversy, 575 verse 2. Next po is discernment. Discernment is the ability to comprehend something that is hidden. Rather than relying on our own limited understanding, we must humbly turn to the Lord, the source of all wisdom and knowledge, by asking God for guidance and discernment. We can navigate the complexities of life with clarity and confidence. Sabi nga po sa James 1 verse 5, Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. And always acknowledge Him, and He will make straight your paths. May we ever seek the Lord's wisdom, walk in His ways, and glorify Him in all we do. And that's all I can share to you this evening. And happy Sabbath. Humihingi po ako ng paumanhin kung sakalin man po ay may hindi po ako na-explain na maayos o may mga part po ng chapter na ito ay hindi po nasali po sa pagtatalakay. Happy Sabbath, everyone.